Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dos anyos nga batang lalaki nga usa ka semana na nga missing, napalgam patay sa basakan sa Butuan City. Hinanok nga tulog sa mga residente sa usa ka purok sa Matina Grabahan sa Davao City, nabulabog dihang miulbo ang dakong sunog kaganinang kadlawon. Dulan 90 ka magbanay, apektado. Una ang pagbalik sa face-to-face classes karong August 3 sa General Santos City. Duha ka mga eskwelahan nakadawat og hulga sa pagpamusil. Seguridad sa mga eskwelahan gipahugtan sa kapulisan. Pagtangtang sa income tax sa mga trabahanteng mukita og kutob 350,000 pesos kada tuig, posible kaha? Og mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2026, formal nang gipaila-ila. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka 2 anyos nga batang lalaki ang napalgam patay sa basakan sa Butuan City, human na missing ug usa ka semana. Ani nga report? Wala na pugngan sa inahan ang iyang gibati dihang napalga na lang nga patay na ang iyang 2 anyos nga lalaking anak sa basakan sa Purok 3 Barangay Kamayahan sa Butuan City adlaw Miyerkules. Sumala sa Butuan City Police, usa ka semana nga missing ang bata, una napalgan sa usa ka mag-uuma nga nanglimpyo sa basakan. Wala na nagpa-interview ang mga ginikanan sa bata apan saysay sa inahan ngadto sa kapulisan July 23 sa buntag anaa sa sulod sa balay ang bata. Samtang nanilihig siya sa gawas sa balay. Apan taod-taod dihang gilili niini ang bata, wala na kini sa sulod sa balay ug wala na niya kini nakita. Nagtinabangay na matud pa ang mga silingan ug paryente sa pagpangita sa bata. Lakip na ang kapulisan apan wala gayud nila kini igkita. Miyerkules sa buntag na dihang napalgan ang bata sa basakan, mga 2 ka kilometro ang distansya gikan sa balay niini. Bloated na matud pa ang lawas niini ug naagnas na ang nawong. Gikumpirma kini sa mga ginikanan pinaagi sa sinina ug diaper niini. Positive, sir. Positive yun. So, gipaarin na mo diri ang ginikanan. So, sila man confirm po, sir, na magili ng anak. Gisuta sab sa scene of the crime operatives o SOCO ang lawas sa bata. Apan dili na nila madetermina ang posibleng hinungdan sa kamatayon sa bata tungod anaa na kini sa state of decomposition. Busa girekomenda nila sa mga ginikanan nga ipa-autopsy ang lawas sa bata nga giuyunan sa ginikanan. Kasamtangang gipailawom sa investigasyon ang mga ginikanan sa bata alang sa dugang impormasyon ug aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa pagkawala ug pagkamatay sa bata. Padayon ang investigasyon sa otoridad kung duna ba'y foul play sa hitabo. Gipahiluna na ang patayng lawas sa bata sa punerarya sa syudad. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Naalarma ang 2 ka tuhuan sa General Santos City human nakadawat og hulga nga pamusilon kuno ang mga estudyante ug magtutudlo inig face-to-face classes na. PNP giling nagpatuman og hugot nga seguridad sa buong mga tulunghaan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa usa ka social media post, gipadayag sa usa ka uploader nga pusilon kuno niini ang tanang mga estudyante nga nagbuli sa iyaha sa General Santos City SPED Integrated School karong Lunes, August 3. Lakip sab kuno sa listahan ang mga teacher nga mibagsak kaniya nga walay hinungdan. Miyembro kuno siya sa usa ka grupo. Kung dili madamay, dili kuno angay mosulod. Lakip sa mismong post, ang hulagway sa usa ka pusil nga dunay mga bala. Apan gawas sa mong tunghaan, nakadawat sa og hulga ang Buayan National High School sa Barangay Buayan. Sigon sa uploader, nga mangandam kuno kay inigbalik klase, pamosilon kuno niini ang tanan, lakip na ang teacher nga nagabuli kuno sa iyahang igagaw. Ang maong mga post, gikaalarma sa mga estudyante ug mga ginikanan. Natakot kami kay kanang naalala namin yung nangyari sa San Jose ba yun? San Jose National Tapos, High School. syempre imbis na mag-school lang kami, mamamusil na manuon yung mga estudyante dire. Nasa una, mahadlok ikaw magkuhan, sir. Binuang niya sa eskwelahan kay karon murag wala, sir. Adlokon pa ang kuhan.
Ang mas tigulang pa sila ha. Gumikan ni ini, gilayong nag-deploy og personahe ang Police Regional Office 12 alang sa seguridad sa mga tungaan. Bisan wala pa'y resumption sa face-to-face classes karong semanaha nga nagsugod pa diyang mitay og ang magnitude 7.8 nga linog. Ginatrace na sa PNP ang maong mga nag-post. Ongoing mga itong investigation, no? So ginatanaw pa na ito kung unsa itong mga information pag-abot ani. So Sa gipagulang mensahe sa Department of Education, gipaniguro ni ini ang mga stakeholder nga makigalayon sila sa law enforcement agencies o partner agencies aron maproteksyonan ang komunidad. Giabisuhan sab ang tanan nga mamahimong kalmado sanglit ang intensyon matudpas sa naghimo ni ini mao ang magpakatag og kahadlok. Nagpahimangno sab sila nga dili magpakatag og dili beripikadong impormasyon ug mo report sa otoridad kung dunay mamatikdang kadudahang aktibidad. Matod sa PNP o Regional Anti-Cybercrime Unit 12, ang maong pagpanghulga pwedeng maingon nga nihilistic violent extremism. So mali siyang ginatawag na ito nga NVE or nihilistic violent extremism. Kaning gud siya is a kind of extremism na kung asa is ang mga perpetrators or ang mga victims is kaning mga bata na they were groomed into kaning naga-create sila og chaos nga mag-threaten sila into conducting mass killings or massive nga kaning dauton ang nasa mga public or mga kadaghanan sa mga tao, no. So mura siya terrorist activity. Ang mga bata nga biktima kuno sa bullying, exploitation ug abuso mao ang kasagarang nagahimo sa maong krimen. Apan pwede pa kini mapugngan. Kung kaya disiplinahon sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa paggamit og gadgets because it has been kumbaga naay mga studies nga makita nga makuha ni siya or ma-indoktrinahan ang mga bata through the social media and sa paggamit nila sa internet. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Natugaw ang katulog sa mga residente sa usa ka purok sa Matina Grabahan sa Davao City dihang miulbo ang dakong sunog sa ilang lugar. Hapit 90 ka mga pamilya ang apektado sa maong sunog. Nakaalerto si Argil Relator. Paspas ang ginawin sa kalayon ang kabalayan sa Purok 3 Matina Grabahan, Davao City, alas 2 Huwebes sa kadlawon. Gilayon nga miresponde ang kabomberohan aron mapakgang ang kalayo. Gitudlong nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa balay sa pamilyang Tobo. Kusog matud pa ang hangin atong tungura, busa gilayong mikanit ang kalayo sa kasilinganan. Pagtuktok sa mong pagtuktok sa akong igsoon diri sa baba, wala na, nagdilab na akong kwarto. So, gipukaw ko sa baba. Wala naman na una wala naman na muna tabang yun. Dako naman yung kayo siya, siga naman yung kayo. So, ang gibuhat na lang ako, na nagpanik po ko. Gipagawas po na ako akong mga igsoon, huwag akong amahan. Wala ko kagkuhan gani, kahuna-huna kukuha sa akong mga sinina, mga unsa diya. Pag humagkuha na ko diri, gawas ko. Paggawas na ko, kusog ng tubig, ang kuhan, siga. Hinanok matud pa ang katulog sa mga residente ug nakamata na lang dihang nadungog ang saba kay ni ulbo na di ay ang kalayo. Ay paspas kayo ang pagkuan sa kalayo kay mga lang manggod na siya kanang mga kahoy lang. Wala nang unsay madala namo mao na lang. Akong tindahan pasagdaan na lang. Makamatag hapon may kay saba naman sila kaayo mo to nga ang pinaka importante yung papilis ra gyud among gidala like birth certificate sa mga bata. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo apan sumala sa tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang sunog. Murag kanang nag-spark ang wire sa nagsugod siguro sa kisami sa kuha or warta kabalo kung asa nagsugod. Dadto man ang siga gyud sa naguna sa babaw. Sa inisyal nga tala sa Davao CSWDO, ana sa 89 ka pamilya o 458 ka individual ang apektado sa sunog. Nag-provide dayon taog at ng mga modular tents para sa ilang safety. Naghatag punta sa ato ang mobile kitchen, no, para sa ilang pagkaon hot meal nila. Naapod ang ato ang child-friendly spaces dire. Iproseso na pod namo, sir. Mahuman na mo ning papeles
karon or ugma iproseso na pod namo ang ato ang ayuda para sa ilang emergency shelter assistance, in which that is a financial assistance. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Kapin 50 ka magbanay ang apektado sa human gilamoy sa kalayo ang 20 ka mga balay sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa Purok 1, Barangay Tambakan sa Iligan City. Diag kalit nga miulbo ang dakong sunog pasado alas 10 Miyerkules sa buntag. Ang mga residente kanya-kanya na og salbar sa ilang mga gamit. Paspas ang pagkailap sa sunog, tungod gama lang sa light materials ang mga balay sa lugar. Kusog sab kuno ang hangin, tungod anaa lang kini daplin sa dagat. Gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Accordingly, naistorya na akong IOC karon ato ang investigator on case sa ground sa Station 4 that chef boarding house ang nasunog. So in most cases, sir, according po sa BFP, although under investigation pa siya, but initial is any faulty wiring yun. Walay nasamdan sa insidente. Apan anaa sa 20 ka mga balay ang naugdaw, diin apektado ang 55 ka magbanay. Temporaryo silang nagtiner sa barangay gym. Naghatag na sab og paunang tabang ang Iligan City Social Welfare and Development Office sa mga biktima sa sunog. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nadugangan pa ang mga balaudnon nga buot magpatumad og tax reform. Kinihuman ang hangyo sa Kongreso ni Pangulong Bongbong Marcos nga madugangan ang mga sakop sa tax exemption. Sa House of Representatives, nagduso sila House Speaker Bogie D ug Majority Leader Sandro Marcos og tax-free income bill. Sa balaudnon, dili buhisan ang mga trabahanteng mukita og dili mulapas sa 29,166 pesos matag bulan. Sa kasamtangan, exempted lang sa income tax sa mga dunay annual income nga dili mulapas sa 250,000 pesos o katong halos 21,000 pesos ang sweldo matag bulan. Kung mahimong balaod, moabot sa 1.2 milyong dugang nga Pilipino ang makapahimulo sa tax exemption base sa banabana sa Department of Finance. Sa Senado, nagduso si Senador J.V. Ejercito ug balaodnon nga mas taas ang income tax exemption value sa Senate Bill 2341. Gisugyot nga dili buhisan ang mga empleyado mukita og hangtod 600,000 pesos matag tuig o 50,000 pesos matag bulan. Makatabang daw kana sa middle income workers nga sumala niya backbone sa ekonomiya sa Pilipinas. Miani og pagsaway sa mga pasahero ang kabag-uhan nga gipatuman sa biyahe sa mga public utility vehicles sa Cagayan de Oro City subay sa istriktong pagpatuman sa traffic ordinance sa syudad. Dugang gastos matud pa sa pliti ang maong sistema ug lugi sab daw ang kita sa PUV operators. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sugod adlong Martes, Hulyo 28, gisugdan sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang istriktong pagpatuman sa Cagayan de Oro City Traffic Code. Ang bagong sistema kung asa tama na lang sa Agora Terminal ang mga PUV nga ana sa east nga bahin o sa Bulwa Terminal ang sa west nga bahin. Miani og pagsaway sa mga pasahero. Sa pagsusi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bulwa Terminal, tanang pasahero nga gikan sa Misamis Oriental munaog na sa Yellow Box sa Bulwa Terminal og mosakay na sab sa mga PUV o PUJ nga adunay rutang padulong sa sentrong bahin sa syudad. Sagad sa mga pasahero nga among nakahinabi, wala makauyon sa mga polisiya, sanglit dugang gastos kuno sa plite ug hasol, sanglit magnaog-naog pa aron mo balhin og laing kasakyan. Wala nasakta ang mga tao wala sakitan ba? Kay sakitan mahal maging palaliton. Doble niya kita wala tay kita, wala tay income. Saan lang nato ani budget ani? Pero peratan ko kay di na raman taman. Kapoy kay sir kay kadua pa man kuan niya. Samot na gini gabi kay wala kayo mosulod na jeep diri sa Bulwa Terminal og mga bao-bao, badya. Hindi sila mo sulod diri ang uban. So lisod ang paguli. Lisod gyud. Ang mga driver o konduktor sa mga modern PUJ nga biyaheng upol, wala sab makauyon sa mong polisiya. Ang kaniadtong kita nga 800 pesos sa usa ka round trip
Karon, anaa na lang kuno sa 250 hangtod 300 pesos. Ang ilang kita, igo ra kuno ipang tubil sa sakyanan. Grabe ka hasol gid kay sir sa mga pasahero sa mga pasahero sa mua kay ang among mga trabaho skeletal na. Imbes kuan stress to karon na medyo karon pagkaugma wala. Naluoy po kay mga pasahero natawataw. Among suliran nakaabot na sa LGU. Mato ni Councilor Eric Salcedo kinsa RTA Overseer, nakasabot sila sa sentimento sa katawhan o gipaklaro niya nga anaa pa sa dry run phase among implementasyon. Gibarugan sab sa opisyal nga daang ordinansa na kini tuig 2007 pa, apan karon lang nila gipatuman tungod sa grabing traffic nga nasinati sa syudad. Dugang pa ang reklamo sa mga PUV nga adunay ruta sulod sa syudad tungod apektado kuno ang ilang kita sa pagsulod sa provincial PUVs. Ang Nieves Corrales taas kayo, extension taas kayo ang linya dia kay magparking dia ang mga minibus dia. Wala nga nakita lugar nato nga one way ang solusyon lugar sa topic dia ang pag-implement sa Section 120. Sa kabahin sa LTFRB 10, nasabtan kuno nila nga kabahin kini sa pagpatuman sa local public transport route plan sa syudad. Nadungog sab nila ang komento sa katawhan. Open ta na sa dialogo, no? Open forum ta na. Walay problema magipag konsulta ta sa inyo ha. O gato na siyang iduol sa LGU o sa opisina ni Mayor Uy, RTA. So para maayos na. Basig na ay mahuna-hunaan pag maayos strategy ang LGU o sa question na ipatuman para dili maglisod ang ato may estudyante labi na. Mudap pasayro sa syudad. Mubalik tayong pag-ali dito sa Bulwa or sa Agora. Pero issuance ni Mayor o Executive Order para na basis nato. Kaya na may ordinansa manggod. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Human gibuksan sa publiko ang unang underpass sa General Santos City. Nagpagula og traffic advisory ang Public Safety Office kung asa gibawalan nga paagian og mga motorsiklo ug tricycle. Butang nga gialmahan sa ubang netizen. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Adlang Miyerkules, diyang formal nga giablihan sa publiko ang unang underpass project sa General Santos City. Walay traffic ug hanay ang dagan sa trapiko. Gani, kita pa kining tricycle nga suwabe lang ang padagan sa underpass, lakip na ang ubang mga motorsiklo. Apan, sa gipagulang Travel Advisory Road User Guide sa Public Safety Office sa Gensan, bawal na paagiun ang mga motorsiklo ug tricycle sa mismong underpass. Alang lang kuno kini sa mga kotse, sports utility vehicle, vans, buses ug trucks. Butang nga gialmahan sa ubang netizen. Sigon sa usa ka post, ngano kuno gibuhat pa kanang project kung selected vehicle lang ang paagion. Doon na say uban nga nagkomento nga ang 4 wheels ra ba kuno ang nagabayad og tax ug dili ang mga naga-motorsiklo. Matod sa Public Safety Office, ang maong underpass gihimo isip usa ka continuous flow facility aron makunhuran ang huot nga trapiko sa syudad. Ang dili stable nga speed sa tricycle ug motorsiklo posibleng makaapekto daw sa maong tinguha. Mas vulnerable sab ang maong mga sakyanan nga mawad-an og kontrol ug posibleng makaangkon og grabing injury ang motorista kung dunay road crash. Isang rason ng bakit natin binabawalan sila sa baba is of course nakita natin doon mabilis ang sasakyan na dumadaan sa baba, malalaki, dadaan ang tricycle, baka biglang siraan sa baba o kaya maipit gaya ng sa motor. Hinoon, pwedeng makaagi sa bypass road sa kilid niini ang mga motorsiklo o tricycle. Anyway, maluwang naman yung side bypass o kaya yung service road. 2 lanes din naman yan, so hindi din nakakaabala sa kanila. Nakatakdang magbuntarang LGU og signage kalabot niini sa lugar. Doon na sab sila ipang-deploy nga traffic enforcer aron mo bantay ug alang sa dugang pagpasabot. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Nagbahad ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kalabot sa double scam modus. Kana daw ang mga nagatanyag og tabang nga mabawi ang kwarta sa biktima sa scam apan scam sab di ay.
Sumala sa PNP-ACG, nagagamit ang mga scammer og ingong police operation video nga ginapost nila sa ilang social media page aron makaingganyo sa mga na-scam online nga magpatabang kanila. Nakabutang pa ang logo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Apan peke kana nga video ug ginapakatag sa mga sindikato. Sumala sa pipila ka na biktima, kung napadala na ang kwarta nga pambayad daw sa processing fee, ginablock na nila ang biktima. Mugamit sab daw ang mga sindikato og gikopya nga nawong sa spokesperson sa PNP-ACG. Pahinumdum sa kapulisan, sutaon pag-ayo og dili dayon mutuo sa online ads. Sa mga nabiktima sa scam, mamahimong mudangup sa PNP-ACG field units aron masigurong lehitimo ang mga otoridad nga makaistorya. Upat ka mga sospek sa pagpanuli sa usa ka pawn shop sa Iligan City sa milabay nga semana nailhan na sa kapulisan. Mao mga sospek duna nay mga daang samang kaso. Nailhan na matud pa sa Iligan City Police Office ang upat ka mga sospek nga mituli sa usa ka pawn shop sa Barangay Tomas Cabili sa Iligan City niadtong July 12. Dugang sa kapulisan, namugna ang cartographic sketch sa mga sospek sa tabang sa mga eyewitness. Migula sab kuno sa ilang database nga duna na diay kasong robbery ang mga sospek. Sa karon nagpadayon ang case build-up aron hingpit na nga maduso ang kaso batok sa upat ka mga sospetsado. Dili gid makahatag ang katong maong ang maong tagtungod because ang gipangayo sa ato ang of course sa PNP is ang mga resibo atong mga wala na alahas na they cannot provide it. So we cannot speculate, we cannot estimate sir kung pila not unless na yun tayo makita na mga papilis coming from the others. But the important thing is makuha na to sir, mapailan na to ang kaso. Nadala na sa Senado ang tax records ni Vice President Sara Duterte nga gipasabi na sa impeachment court. Gidala kini sa pipila ka personahe sa Bureau of Internal Revenue. Sayo nga gidala sa mga taga-BIR sa Senado ang gipasabi na nga tax records ni Vice President Sara Duterte. Lakip ang record sa bana niini nga si Attorney Man Scarpio ug gana sa 19 ka kumpanya. Duha ka red box ang nakita sa GMA News nga dala sa taga-BIR. Wala na sila mihatag og pahayag. Gipaabot nga gidawat kini sa impeachment court pinaagi sa clerk of court sa korte nga si Attorney Renato Bantug. Deadline sab karong adlaw sa pagsumite sa record sa bise gikan sa Anti-Money Laundering Council ug mga banking institutions. Duna say gisulod nga upat ka box nga wala pa masuta kung unsa kini nga institusyon. Sumala ni Kabataan Representative Rene Co. Ang buot daw matubag nga pangutana sa gipasabi na nga bank ug tax records, makita ang full picture sa wealth ni VP Sara Duterte. Ana sa Senado si Congresswoman Co isip kabahin sa due diligence sa House Prosecution Panel sa pag-turnover sa mga gipasabi nga dokumento. Salig daw sila sa impeachment court apan vote lamang nila nga masiguro nga nadala na sa Senado ang mga gipasabi nga dokumento ug maobserbahan nga nahimo ang proseso base sa rules. Samtang naaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang release sa tax records nila VP Sara ug iyang bana alang sa impeachment trial. Gitawag ni Vice President Sara Duterte nga tuta ni Pangulong Bongbong Marcos ug ni Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court. To a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Parte ka na sa speech ni Vice President Sara Duterte atubangan sa mga Pilipino sa The Hague, Netherlands. Sumala sa bise, nagkasabot sila Trillanes ug Marcos aron ipadala sa ICC ang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Una kana, giingon sa bise ang pagkontra ni Trillanes sa managlahing tag-as nga kanhi opisyal sa Pilipinas apan naghilom-hilom daw kini niadtong Aquino administration luyo sa nagkadiyang issue sama sa pork barrel scam. Sumala sa bise, maghilom-hilom si Trillanes kung pabor sa iyang interes ang gitawag sa bise nga negosasyon. Dugang pa sa bise, tuta ang ICC kay wala na sila'y laing pangkaso gawas kang kanhi Pangulong Duterte. Base sa website sa ICC, dunay 14 ka kaso sa ICC. Ginasulian pang makuhaan og pahayag ang kining makuhaan og pahayag lakip ang Malacañang ug si Trillanes. Sobra 700 ka mga pulis ang ipakatag aron magbantay sa month-long celebration sa Higalay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City. Gibutiag sa Cagayan de Oro City Police nga andam na ang ilang security measures nga
Ipatuman alang sa month-long celebration sa Higalay Festival karong bulan sa Agosto. Matud ni Cagayan de Oro City Police Office City Director Police Colonel Dexter Pahe nga moabot sa sobra 700 ka mga PNP personnel ang ilang ipakatag sa nagkariyang pampublikong lugar sa syudad sama sa mga parke, mall ug simbahan. Usasab sa tutukan sa PNP ang mga lugar kung asa ipahigayon ang mga dagkong aktibidad sa kapistahan. Natay gipangayo nga personnel sa regional office nga ma-augment sa ato sa security for approval atong regional director. Ginalihok na matud pa sa Tagum City Planning Office ang pagplastar sa ruta alang sa public transportation sa syudad aron matubag na ang problema sa singil sa plating. Ani report ni John D. Esteban. Viral ang video sa usa ka netizen kinsabi paambit sa iyang kasinatian sa Tagum City, Davao del Norte kalabot sa dili saktong singil sa pamasahe. Sa iyang pagbalhin manggud daw sa Davao City, mangita gyud daw siya og sinsilyo kay basin dili iuli ang kambyo sama sa iyahang naandan sa Tagum City. Katong taga-Tagum pa ko. For example, nakoy lakaw niya ang regular fare na is 20. Mubayad kang 50 pesos, bayot. Ayaw na lang pagdahom, masinsilyuan ka. Pagbayad di mo, mag-arrange ka sa mong bag ka dyan. Pagtanaw di mo sa motobangan, wala na ang driver, wala na yung motor. Yung moto, mo na realization, our culture shock na if you came from Tagum, na karon mag-Davao na okay ra na dili necessary dyan na specific coins na dyan kay change dala. Ang Tagum City Planning Office miangkon nga daghan sila ug madawat nga reklamong overcharging o pagpasulabi sa singil sa pamasahe batok sa mga tricycle driver. Sumala sa buhatan, usa sa mga rason niini wala pa maestablisyar ang ruta sa mga pedicab o motorized tricycle for hire sa syudad. Pinakadaghan gyud nga reklamo is kanang overcharging gyud sa kuan sa mga pedicab kay siguro ang currently status manggod sa Tagum karon sa kanibitang transportation is wala pa ta nakaruta. Kanang ilahang sistema karon is murabag kanang pakyawan. Although na gyud tay kanang fair matrix gyud. Hinuon ginalihok na matud pa nila ang pagplastar sa LPTRP o ang Local Public Transport Route Plan nga aprubahan pa sa City Council pero unahon pa ang modern jeepney. Ang kani nga mga ruta mamahis katupaning sa mga PhilCab which is mo ni siya ang katubitang sa DOTR na gyud nga standard nga mga modern jeepneys. O mapahimutang na nato po na ato ang mga pedicabs kung asa ang ilang mga ruta nato ipangbutang. Kano sa usab kaha kini mapatuman. Gina-expect nato ma'am kung naatay mga mukuha og franchise by next year ma-implement na nato na kay within this year gani this quarter kung ma-approve na ang ato ang ordinansa kay moagi magunog ordinansa ang Local Public Transport Route Plan. After that atuan na siyang i-endorse sa LTFRB. Base sa City Ordinance number 1020 series of 2023, ang plite sa syudad magdepende sa presyo sa gasolina. Pananglitan kung anaa sa 50 ngadto sa 59 pesos and 99 centavos per liter ang gasolina, 16 pesos ang regular nga pamasahe. Pero kung musaka ang presyo sa 60 ngadto sa 69 pesos and 99 centavos ang matag litro, tag 17 pesos ang pamasahe. Kini sa unang 3 kilometers samtang dugang 2 pesos sa succeeding kilometers. Giauhag sa LGU ang publiko nga isumbong ang mga abusadong driver aron maimbestigahan. John D. Esteban, 1 Mindanao. Formal nang gipaila-ila ang opisyal nga mga kandidata alang sa Hiyas sa Kadayawan 2026. Ani report ni John D. Esteban. Our Hiyas sa Kadayawan 2025 Queens. 11 katribo sa Davao City ang bida sa kasaulugan sa Kadayawan Festival. Matag tuig ginapahigayon ang Hiyas sa Kadayawan. Diin magtigi ang mga maanyag nga pambato sa matag tribo. Kagrihab buntag, opisyal na silang gipaila-ila sa media. Hiyas sa ata. And hiyas ng Bagobot Lata. Hiyas sa Bagobot Tagabawang. Hiyas sa Matig Salong. Hiyas sa Ufong Manovo.
hiyas sa bangsa Iranon. Yang hiyas sa bangsa Kagan. Ang hiyas sa bangsa Maguindanao. A linguist degree holder, hiyas sa bangsang Maranao. Hiyas sa bangsa Sama. Inhiyas sa bangsa Tausu. Gitinaw nga dili kini beauty pageant apan pagpakita o pagpasigarbo kini sa 11 ka tribo sa ilahang nagkaraiyang kultura, tradisyon ug advokasya alang sa ilahang komunidad. Itong hiyas no, this year, no, we launched the Kadayawan School Tour, Share Ko, Tribo Ko, where they visited 5 schools na. And we're planning that this activity no, is after ang hiyas sa Kadayawan na pageant, kasi continue siya with these candidates. Ang ilang mga advocacies, separate advocacies as well, kanya-kanya man yun sila o gusto mo hatod for the community. So kita sa City Tourism or City Government of Davao, we want to support them. Gitubag usab sa City Tourism Operations Office ang isyu kalabot sa matudpa wala pagsubay sa rekisitos o qualification sa usa ka kandidata. Actually, doing our right now no, with the executive committee, we're talking that one night discussion yun with the executive committee, and also not just discussion but we're also investigating it with yun. So we're taking it seriously. At ang gusto po namin syempre is we want to celebrate them. We want to celebrate women empowerment. You can accuse them or you can accuse anyone of anything, but please let's not reach a point that we harass them. Ang mamahimong hiyas sa Kadayawan 2026 makadawat og 200,000 pesos nga cash prize, 150,000 pesos sa hiyas sa paghiusa, samtang 100,000 pesos alang sa hiyas sa kalambuan. Kinsa kaha ang musunod nga hiyas? Kana mahibawan sa Coronation Night karong August 13, 2026 sa USEP Gymnasium and Cultural Center. Apan una na, magtigi pa sila sa cultural presentation karong Agosto 9 sa usa ka dakong mall sa Ecoland, ning syudad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.